Ito yung masakit na katotohanan mga boss, especially no sa computer business. Kapag nagsisimula ka ng computer store business, sa una diyan mga boss, wala talagang maniniwala sa'yo. Walang susuporta sa'yo. Kahit na pamilya mo, kahit na relatives mo, kahit na kaibigan mo, wala talagang susuporta sa'yo. Pero habang tumatagal mga boss, kapag hindi ka susuko sa gusto mo talagang maabot, sa gusto mong tinatahak na negosyo ngayon, time will come, yung mga tao na nasa paligid mo ay kusa na yang susuporta sa'yo. Ito talaga yung usual na nangyayari, especially no, sa mga startup na computer store owner or sa mga computer technician. Meron na kayong negosyo ngayon, tapos nafe-feel nyo na wala masyadong sumusuporta sa inyo kahit na kaibigan nyo, kahit na pamilya nyo, kahit na matalik yung mga kaibigan. At first talaga, hindi talaga sila susuporta sa'yo. So sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer store owner for about 6 years. At ngayon, nagsusupply na po tayo sa mga private companies. And then ngayon sa ibang computer store din, meron na din tayong mga sinusuplayan. So makwento ko lang sa inyo mga boss, no? Dati mga boss, nung nagsisimula ako dito sa computer business, pareho po tayo ng pinagdaanan mga boss na yung feeling na parang ikaw lang mag-isa, parang walang sumusuporta sa'yo. Okay? Though alam natin na nandyan sila palagi, pero iba kasi yung suporta na, alam mo yon, yung all out talaga. Merong bumibili sa'yo na kaibigan mo, merong mga kapamilya mo na bumibili sa'yo. Yun yung klaseng suporta na kailangan natin, especially sa mga nagsisimula pa lang. Kahit na pag-share lang ng mga post natin, hindi man lang yan magawa ng kahit yung mga kakilala natin. Which is normal yun dito sa atin sa Pilipinas. Naalala ko dati nung nag-start ako, I started nasa 15K yung capital ko. Ngayon nanghiram ako sa relatives ko kasi alam ko meron siyang pera. Pero during that time mga boss, hindi nila ako pinahiram dahil yun nga, nakikita nila sa akin na parang wala pa tayong napatunayan. Parang na-feel ko rin dati na parang minamaliit tayo na baka hindi natin yun mabayaran. Pero ako sa akin, alam ko sa akin mismo na kaya ko yung bayaran dahil dati mga boss, meron naman tayong trabaho and then nasa corporate pala ako dati. So, sumasahod din naman tayo every 15th day. So, yun yung isa sa experience ko na na-feel ko talaga na parang hindi sila nagtitiwala sa akin dahil yun nga, wala pa tayong napatunayan sa buhay. So, ayun, tinanggap ko yun dahil totoo naman yun. Totoo naman talaga yun na wala pa tayong na-achieve na ganun na which is very visible, no? Visible sa mata nila and tinanggap ko yun and pero hindi yun yung rason para tumigil ako sa pangarap ko. Kumbaga para sa akin dati ginawa ko siyang drive. Ginawa ko siyang drive na or motivation sa sarili ko na kahit na ganun pa man, time will come na kaya ko ring suportahan kung ano man yung mga pangarap ko. Every time na meron akong order dati, ginawa ko lang talaga is inaantay ko yung sahod ko every 15th day. So, every time na nagkakasahod ako, doon ko pa lang siya ifo-fulfill yung order ng mga customers ko. Pero kung minsan, meron ako mga customers na kaya ko silang pabayarin upfront. So, yun, pwede ko yung magamit sa cash flow talaga na pangbili ko ng supply sa supplier ko. So, yun yung strategy ko muna. Kumbaga, pre-sealing muna. So, every time na meron akong customer, hihingi ako ng bayad nila, tapos yung bayad ni customer, most likely niyan, 50% yung down payment ni customer. So, hindi siya enough para ibili ko ng stocks sa supplier ko. So, ngayon, inaantay ko yung sahod ko every 15th day. So, kaya every time na sasahod ako, doon ko pa lang siya fino-fulfill yung order ng mga clients ko. So, ganun siya kahirap nung nag-start ako dati, mga boss. Kaya, sa mga nagsisimula pa lang ngayon na magnegosyo,
normal po yan na ganyan yung feeling dahil most likely, no, almost lahat ng mga negosyante ay dumaan talaga sa ganong senaryo. Which is, okay lang yun. Kasi magiging ano yun eh. Kaya katitibay dahil sa ganong klaseng mga experience. So fast forward mga boss, no, ngayon umabot na kami ng 6 years sa negosyo namin. And so far, so good naman. Nag-survive naman tayo. Kung hindi ko yun napagdaanan mga boss, siguro sa ngayon, hindi rin magsusurvive yung negosyo ko. So, kailangan natin na ganun kasi yung mga experience na ganyan mga boss, yan yung magpapatibay sa atin as a person and then parang tinitesting ka lang ng tadhana kung kaya mo ba siyang ma-handle. Kasi every time na masurvive mo yung ganong klaseng problema, darating yung time na bibigyan ka ulit ng mas malaki pang problema. Kasi parang ano yan eh, yung negosyo natin nagle-level up yan. So yung klase ng problema natin from here, magle-level up din yan. So ngayon sa pagninegosyo talaga is it's all about you kung kaya mo bang ma-handle yung mga ganong klaseng problema. Para sa akin normal lang yon dahil hindi naman lahat ng tao no sa paligid natin is may kaya talaga. Hindi lahat ng tao na nasa paligid natin ay gusto nila yung ginagawa natin. So, para lang sa akin, gawin mo kung ano yung gusto mo dahil pangarap mo yan, hindi yan pangarap ng iba. Ganon talaga yung buhay. Part talaga siya. Hindi ka magiging kumpletong negosyante kung hindi mo yan mapagdaanan. Normal lang yan mga boss na merong ibang tao, especially sa family natin, hindi sila fully support sa'yo dahil iba yung nakikita nila sa nakikita mo. Minsan yung family natin, sinasabi nila na wag mo yang pasukin dahil sobrang risky yan. Pero at the end of the day, pangarap mo kasi yan. Iba yung vision mo na nakita mo, iba yung vision mo at sa vision nila. So, depende yan sa'yo kung kaya mo bang ipaglaban yung pangarap mo. Ganon talaga mga boss. Every time na meron kang bagong venture, meron kang bagong negosyong sinimulan, at first talaga niyan, walang maniniwala sa'yo. At worst, pagtatawanan ka pa nila, ganon. Pagsasabihan ka na hindi mo yan kaya. Pero at the end of the day, kapag napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala, kahit na wala kang suporta sa ibang tao, kahit sa paligid mo mismo, napatunayan mo sa sarili mo na kaya mo pala, time will come na yung mga taong nagsasabi sa'yo na hindi mo yan kaya, sila na mismo ang lalapit sa'yo at sila na mismo ang mag-a-advertise ng negosyo mo at magiging proud pa sila dahil kilala ka nila. So again mga boss, you don't need the support of other people for you to start. All you have to do is to start right away. You just need to believe in yourself. So ngayon mga boss, paano mo yan ma-survive? Paano mo yan malalabanan? So ito lang yung ginawa ko dati mga boss at pwede mo rin itong kopyahin. So number 1 mga boss, use their doubt as your drive. Gamitin mo yung mga doubt nila, gamitin mo yung mga kutya nila sa paligid mo as your fuel to start that venture. Pangalawa mga boss, mag-focus ka lang sa sinimulan mo ngayon. Kung ano man yung venture mo ngayon, kung nagsimula ka ng computer business, mag-focus ka lang dyan at wag na wag kang maniniwala sa sinasabi nila. Dahil at the end of the day, pangarap mo yan. Hindi yan pangarap nila. And pangatlo mga boss, you have to build small wins. Let your progress speak for you. So, anong ibig sabihin yan? So, para sa akin mga boss, no, kung nagsisimula ka ng negosyo, kailangan talaga na makabenta ka. So, the more na nagbibenta ka, yan na yung magiging progress mo in everyday. So, paulit-ulit mo lang yung gawin kahit na maraming tao na nagsasabi na, oh, ano ba yung ginagawa mo? Bakit ang dami mong binibenta? Wala tayong pake dyan. Ang gusto ko lang gawin mo, magpatuloy ka lang. Huwag kang makinig sa sabi-sabi ng iba. And lastly, mga boss, do not prove them wrong. Just prove yourself. Ibig sabihin, ginagawa mo yan mga boss para sa sarili mo. Dahil
Ginagawa mo yan dahil pangarap mo yan. Pinapatunayan mo sa sarili mo na kaya mo palang umangat, kaya mong umasenso dahil sa sarili mong gawa without the help of others. Huwag mong gawin yan dahil gusto mong makakuha ng support ng iba. Gawin mo yan dahil yan yung mag-aangat sa sarili mo. Yan yung gusto mo. Yan yung sinasabi ng puso mo. Ngayon mga boss, sa pagninegosyo talaga dito sa computer business, wala talagang papalakpak sa'yo. Walang magsasabi sa'yo, "Oy, Roger, good job. Maganda yung ginawa mo." Wala. As long as na ginagawa mo yung gusto mo, as long as na meron kang progress, time will come, lahat ng taong hindi naniwala sa'yo, lahat ng taong nasa paligid mo na akala nila dati ay wala kang mararating, sila na mismo ang lalapit sa'yo. At sila na mismo ang magiging customer mo. Sila na mismo ang maniniwala sa'yo. Sinasabi ko po ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na sa pagninegosyo talaga, hindi mo kailangan ng suporta ng ibang tao. Kailangan mo lang talaga is execution. Gawin mo. Lahat ng sinasabi nilang hindi mo kayang gawin, gawin mo pa rin. The more na nag-execute ka, the more na ginagalingan mo, the more na nag-fail ka, doon mo makikita yung daan patungo sa success. So, ayun lang, yung message ko lang talaga is kahit na ganun yung napagdaanan mo na wala ka nakuwang support coming from your friends, coming from your relatives, just do it anyway. Dahil at the end of the day, pangarap mo yan and I hope na ipaglaban mo yan. Dahil walang ibang taong maniniwala sa'yo kundi ikaw lang. So at first, ikaw lang talaga and then eventually in the future, dadami din yung maniniwala sa'yo. So ayun lang mga boss, no? Sana meron kayong nakuha in to this video. And then invite ko pala kayo to follow my YouTube channel. Meron po tayong mga business content doon and other content. And also mga boss, invite ko pala kayo. Meron po tayong grupo sa Computer Store Business Owner. So kung gusto nyo sumali doon, lapag ko na lang po yung link sa baba. And again, thank you so much for watching my video. And see you on my next vlog mga boss. Bye bye!